Libo-libong tsuper at operator ng jeepney ang nakiisa sa Tigil Pasada ngayong araw, kaya pahirapan ang pagsakay ng ilang pasahero kabilang sa Metro Manila. Sinabayan din yan ng kilos protesta ng piston na nagtapo ng maitim na langis sa harap ng tanggapan ng LTFRB. Nakatutok si Darlene Kai. Ilang oras nahirapan sumakay ang mga pasahero sa Caruncio Avenue sa Pasig City kaninang umaga. Nagkapila tuloy ang mga nag-aabang ng masasakyan. Ngayon kasi ang unang araw ng kilos protesta ng Transport Group na Manibela kontra sa PUV Modernization Program. Naapektuhan din ang ilang pasahero sa Muñoz sa Quezon City. Naipit tuloy ang mga empleyadong papasok sa trabaho. Ngayon lang po to. Ulit na po nga eh. Update na lang mamaya. Nagbigay naman ng libreng sakay ang Philippine National Police at Quezon City LGU. Pahirapan din sa pagsakay ang maraming pasahero sa Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Sa Maynila naman, sa tricycle na lang umasa ang mga pasaherong walang masakyan. Sa ating pong mga mahal mananakay, humihingi po kami ng paumanhin. Wala na po kaming ibang pwedeng gawin kundi iparamdam sa gobyerno na talagang kapag wala ho at ang ating mga traditional jeepney, mahihirapan po talaga sila. Ayon sa Manibela, 80,000 jeepney drivers at operators daw sa buong Pilipinas ang sumali sa Tigil Pasada kanina. 30,000 raw rito ang nasa Metro Manila. Nagtapo naman ng maitim na langis ang mga miyembro ng Transport Group na piston sa harap ng tanggapan ng LTFRB kaninang hapon. Bahagi yan ng protesta nila laban sa pagpapatuloy ng PUV Modernization Program. Dapat pag-aralan, dapat singilin ng administrasyon sa kanyang kapabayaan sa hanay ng sektor ng ating transport. Dapat ang Pangulo ay dapat nakatingin sa dalawang side, hindi lamang sa isa. Kaya sa Miyerkules hanggang Biyernes, magsasagawa raw ang Piston at Manibela ng Tigil Pasada sa Metro Manila at sa iba pang probinsya gaya ng Iloilo, Bacolod, Davao, Southern Tagalog at Bicol. Sa Metro Manila pa lang daw, 35,000 na jeepney drivers at operators na ang inaasahang sasali ng Piston at Manibela. Yun lang naman po ang hinihiling namin, mapag-aralan lang ang programa ng gobyerno, maayos yung mga problema ng mga naunang nag-co-op sa amin. Kami po mismo ang magkukusa, hindi na po kami kailangang hikayatin. Plano na uli ng grupong piston na dumulog sa Supreme Court dahil naniniwala sila na sinusuportahan ng Senate Resolution 1096 yung nauna na nilang petisyon. Pero ang DOTR hindi raw patitinag at hahabulin na raw ang mga walang prangkisa. Na magsisimula na rin kaming mag-track down ng mga walang mga franchise, yung mga nag-expire yung mga franchise. And karamihan dito mga lumang sasakyan talaga eh. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Sa kabila ng rekomendasyon ng Senado na suspindihin muna ito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Balak iprotesta ng Pilipinas ang ginawang delikadong maneuver ng isang Chinese jet fighter laban sa nagpapatrolyang eroplano ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Ang pagpapakawala raw ng mga flare ay hindi lamang lubhang delikado, kundi nagpapakita rin na mapanghamon na intensyon ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Kitang-kita mula sa cockpit ng Philippine Air Force plane ang sunod-sunod na pagpapakawala ng mga flare ng isang Chinese multi-role fighter jet. Sa video, 8 flare ang isa-isang lumabas mula sa Chinese fighter jet. Nangyari yan itong Huwebes, August 8, habang nagpapatrolya ang NC-212 aircraft ng Philippine Air Force. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner na isang aviator, pang-depensa ang flare laban sa mga missile at hindi dapat gamitin laban sa ibang eroplano. Very dangerous kasi for instance yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. Balak maghain ng diplomatic protest ng Pilipinas dahil sa nangyari. Nakapagtataka raw ang ginawa ng Chinese Air Force matapos ang bilateral consultation mechanism talks, kung saan nagkasundo ang China at Pilipinas na pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. That's why we talk. But certainly,
Sinabi ko, we reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really consider. Well, I don't know why they did it. Yun ang masabi ko. It certainly took us by surprise. Pinag-uusapan na rin sa National Maritime Council kung ano ang tugon ng Pilipinas. Pero asahan daw na hindi ito ang huling panggigipit na gagawin ng China. Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Mariin din itong kinundena ng National Security Council, lalo't routine mission lang ang isinagawa ng Philippine Air Force gamit ang non-combat aircraft mula Clark, Pampanga papuntang Bajo de Masinloc. Yung paggamit ng flare shows hostile intent. Parang kung ano yung nangyayari sa dagat na nagkakaroon ng water cannon, na nagkakaroon ng laser pointing, ay parang ginawa din nila sa Himpapawid. This undermines regional stability. Ayon sa Chinese Southern Theater Command, pumasok ang eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa sila ng military exercise sa airspace ng Bajo de Masinloc. Binigyan daw nila ito ng warning bago itinaboy sa paraang naaayon sa batas. Dati nang nagsasagawa ng dangerous maneuvers sa mga Chinese fighter jets laban sa mga anilay ng hihimasok sa itinuturing nilang airspace, gaya ng nangyaring pagtagpo ng US at Chinese aircraft noong 2022 sa East China Sea. Sa gitna ng panggigipit ng China, itutuloy pa rin ang mga maritime domain awareness flights at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Lakas lang daw ang sandigan ng China habang ang Pilipinas hawak ang karapatan at pagkilala sa sariling EEZ na ibinibigay sa ilalim ng international law. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Sumabak sa isang intense workshop ang lead cast ng upcoming GMA series ng mga Batang Riles. Under the guidance ng dekalibreng direktor, more than ready na ang mga bida na magpasiklaban sa pag-arte. Makichika kay Lars Santiago. Bago sumabak sa taping ng bagong GMA Prime series ng mga Batang Riles, sumailalim muna sa masusing acting workshop ng dekalibreng direktor na si Loris Guillen ang mga bida. Present sa workshop, sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Biria at Antonio Binzon. Nakasama rin nila sa workshop ang aktres na si Desiree Del Valle. Magandang opportunity po sa amin tong cast and na maturuan ng isang Direk Loris Guillen. Actually, matagal na po itong ni-schedule. Matagal ko na rin nilook forward and finally natuloy na. Ako personally, bukod dun sa excitement sa pag-start ng mga Batang Riles, ako yung take-away ko dito, mas iba yung naging tingin ko sa craft na ginagawa ko. Bagamat marami na silang dinaan ng workshop, iba pa rin daw ang tinatawag nilang Direk Loris experience. Gaya ng sabi ni Direk Loris na wala pong failures dito. You only fail if you do not try, and I think we all tried naman. We didn't learn only sa acting, nakilala namin yung isa't isa lalo dito. So yung bond talaga namin. Yung hindi namin nasusubukan namin. Kaya sobrang galing ni Direk magturo. Bilang aktres na matagal na rin sa industriya, nagpahayag ng paghanga si Desiree sa 5 aktor na ngayon lang niya makakatrabaho. They're very good. So ngayon ko lang nakita yung mga acting chops nila. And they listen very well to directions given. And nabibigay nila yung hinihingi sa kanila. And they're very hungry. Hindi lang acting sa dramatic scenes ang nilulook forward ni na Miguel, Kokoy, Bruce, Rahil at Antonio, kundi ang action scenes na ipagagawa sa kanila. Binabasa namin, nagulat ako. Ano yung gulat? What? Napatanong ako kay Direk kung paano namin gagawin kasi parang imposible pero na-discuss namin kanina. Grabe. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Naging emosyonal sa pagdinig sa Senado ang 2 independent contractor ng GMA na inireklamo ng umunoy pang-aabuso sa anak ni Nino Mulak na si Sandro. Mariin nilang itinanggi ang anilay mapinirang akusasyon laban sa kanila. At nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Ito ang unang paglantad sa publiko ng dalawang inakusahan ng aktor na si Sandro Mulak ng sexual harassment. Si Richard Cruz, the scriptwriter at creative consultant, at si Jojo Nones, dating consultant at gay direktor, mga independent contractors ng GMA Entertainment Group. Sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, itinanggi nila ang akusasyong minolestya ang anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat magsabi ng totoo. Dagdag ng dalawa, Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. may panawagan sila sa publiko. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Ipako na para mga convicted na criminals. Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, kaugnay sa ilang detalye ng pangyayari, humiling ng executive session ang dalawang inireklamo na pinagbigyan naman ng komite. Matapos ang executive session, kung saan confidential ang mga pinag-usapan, ito ang sinabi ng ilang senador. We cannot divulge first yet the details of what transpired during the executive session. But what we all understand right now, there is a strong evidence against these two gentlemen. Binasa ni Nino sa pagdinig ang palitan ng text ng anak niyang si Sandro at ni Nones mag-aalas 4 ng umaga ng July 21 para raw maipakita na si Nones ang unang nag-message kay Sandro. Depensa ng abogado ni Nones, hindi nila itinatanggi kung sino ang unang nag-text pero hindi umano nila inimbita si Sandro sa hotel room. Nabitin ako sa inom. Ha 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 ha. Sabi ni Jojo. Tapos sumagot si Sandro ng, ako nga din po eh. Tapos sumagot ulit si Jojo. Yes, soon, ikakas kita. Nagdidirect ako now. Sabi ni Jojo. Wow, sir. Looking forward to that too. Oh, tapos sumagot ulit si Jojo. Gusto mo ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Sabi ni Sandro, sino-sino po kayo, sir? Ha 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 ha. Kasama ko the drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Sabi ni Sandro, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Ha 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 ha. Sure, may kasama ka? No po, ako lang. Sabi pa ni Nino, sa naunang paghaharap nila Nina Cruz at Nones, nagsorry sa kanya ang dalawa. Umiiyak sila nung nagsorry sila. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Ang sagot ko po sa kanila, ako, tao lang ako, Diyos nga marunong magpatawad, kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ang context po kasi, yung parang, sorry, pero wala po kaming ginawang masama sa anak niyo.
Sa susunod na pagdinig, kakausapin din ni Nino ang kanyang anak kung maaari itong magbigay ng pahayag sa Senado kahit sa pamamagitan ng video conferencing. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bukas ng gabi na inaasahang makakauwi sa bansa ang iba pang atletang lumaban sa 2024 Paris Olympics. Kabilang dyan ang mga pambato nating nag-uwi ng medalya, gaya ni Carlos Yulo, Ira Villegas at Nesty Petesio. Nakatutok si Mariz Umali. Simple pero makabuluhan daw ang Heroes Welcome na inihanda ng Malacanang para sa pagbabalik bukas ng mga Olympians na nagbigay karangalan sa ating bansa sa katatapos lang na Paris 2024 Olympics. Bandang alas 6 ng gabi sila inaasahan lalapag via chartered flight sa Villamor Air Base, kung saan tanging pamilya lang daw nila ang pinayagang sumalubong sa kanila para mapanatiling pribado ang okasyon. What we actually provided was that each athlete was allowed to invite up to 4 members, either their family, close ones, etc. We left that entirely up to them. So whoever is part of that welcome is who the athletes want to be there. Kasama siyempre dito ang Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo. Ang kanyang mga kamag-anak, sabik na sa kanyang pag-uwi. Congratulations, Kaloy. Sobrang miss ka na namin. Napakatagal na nating hindi nagkakasama at nakakapag-usap. Proud na proud kami. Mula sa Villamor Air Base ay dadalhin ang mga Olympians sa Malacanang, kung saan sila sasalubungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza. Magkakaroon ng awarding ceremony sa Ceremonial Hall at susundan ng dinner reception. Bawat isa sa mga Olympian gagawaran ng presidential citation, pero dahil sa nakamit na pinakamataas na tagumpay ni Carlos sa Paris Olympics na double gold pa, pagkakalooban din siya ni Pangulong Marcos bukas ng Presidential Medal of Merit. Meron din silang cash incentives mula sa Office of the President na bukod pa sa nakamandato sa batas. We want it to be a hero's welcome, and it's very much focused on them and what they've done to honor the nation. Dahil gabi na sila makakarating sa bansa bukas, minabuti ng pamahalaan na sa Miyerkules na gawin ang motorcade para sa mga Olympian. It will be a 7.7 kilometer long parade that will start from Aliu Theater and then left turn to Rojas Boulevard and then right turn to P. Burgos until it straight ahead to Finance Road until it reaches Taft Avenue. Then right turn to Quirino Avenue up to Adriatico Street, and it will end up at the Rizal Memorial Sports Complex. Magkakaroon naman ng maikling programa sa Rizal Memorial Sports Complex. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 20 bahay ang nasira dahil sa pananalasa umano ng buhawi sa Basista, Pangasinan nitong Sabado. Sa lakas ng hangin, nilipad na ang yero ng bahay na ito sa barangay Bayoyong. Humambalang din sa mga daan ng nagtumbahang puno at may nabagsakan pang kuliglig. Sa Sinay, Ilocos Sur naman, isang ipo-ipo ang namataan. Nagtagal daw yan ng ilang minuto pero hindi naman nakapaminsala. Mga kapuso, nabubuo ang buhawi at ipo-ipo kung may intense na thunderstorms. Posible yan lalo't nasa panahon tayo ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa ngayon, patuloy ang umiihip sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, sa hapon ng pag-ulan sa halos buong Luzon bukas. May heavy intense rains, partikular sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley, Cordillera Region at Palawan. Sa hapon din, ang ulan sa halos buong Visayas, kaya doble ingat lalo na sa banta ng baka o pagguho ng lupa. Sa Mindanao naman, umaga pa lamang uulanin na ang Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Madaragdagan yan sa hapon hanggang gabi at posible ang heavy to intense rains. Dito naman sa Metro Manila, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil sa hapon inaasakan ng pag-ulan. Ganyan din sa araw ng Miyerkules kung kailan gagawin ang parada para sa mga Olympian na nagbigay ng karangalan sa bansa. Samantala, update naman sa binabatayang low pressure area. Nasa labas na ngayon ang Philippine Area of Responsibility. Lumakas at isa na ngayong tropical depression ng LPA na huling namataan 1,520 kilometers east-northeast of extreme Northern Luzon. Sa ngayon, wala yang epekto sa lagay ng panahon sa bansa pero patuloy na umantabay sa updates.